Okay. Good morning mga kapatid. Naiiba ito sa mga nauna kong vlog, no? Kasi normally, yung mga nauna, may kinalaman yun sa mga biyahe ko, kung saan akong lugar pumunta. But this time, naisipan ko lang, para siguro maging motivation dun sa iba na nag-aalkansya o nag-iipon ng coin. Might as well, gawin na lang talagang collection yung mga hawak nyo. Look at the coins that you have now. Ako actually nagsimula lang ito sa pag-iipon lang ng barya. Pag medyo may naiibang konti, iipuning ilalagay ko sa isang tabi hanggang eventually napansin ko, uy, ang dami ko na palang coins iba-iba. So let me start you with some of my collections. Let's go from halimbawa, itong 5 centavo coins, no? Ang pinakaluma ko dito ay 1944. 5 centavos yan. Pero, United States of America pa nandyan. Kasi 1944, Commonwealth yun eh. Diba? Hindi pa tayo liberated sa World War II, no? Etong isa, 5 centavos din to. Pero dahil sa kalumaan, at saka siyempre, nadampot ko lang from somewhere, di ko na nga mabasa kung anong year ang minting niya. And then we have this 5 centavo coins na may giring-giring. Another 5 centavo coins. Nung panahon ng after EDSA Revolution, wala halos value ang pera natin. Kaya pangit yung metal niya, yung material niya. Nag-uka-uka na nga. Actually, marami akong ganito. Pero nagkakanda-uka na sila. Wala kasing value yata yung coins niya. Aluminum lang. Lumulutang nga yan sa tubig. And then, 2011, ito yung 5 centavos na may butas. And then, finally, itong mga bago nating 5 centavo coins ngayon. Makintab pa yan. Okay. Now, let's go to 10 centavos. Meron ako ritong 10 centavos na yung babae pa. 1968. 63 ang minting niya. And then, ito, yun nga yung sabi ko after ng EDSA Revolution, walang value yung pera natin, aluminum lang yan. Ang nakalagay dyan ay Pandaka pygmea, yung pinakamaliit na isda. And then we have yung mga medyo bagong coins ngayon na 10 centavos. So ito nakakatuwa. Yung mga babaeng coins, meron pa ako. Actually, yung babae na yan, hanggang sa 25 centavos, 1962. And then 50 centavos, babae rin to, 1963. So, yan yung mga si Melchor Aquino noon na series. Then, sa 25 centavos, mapansin nyo, ito, anong taon ito? Let me see. (1972). Yan. And then, ito yung panahon naman ng series naman ng mga naiibang flora and fauna natin, no? So, may butterfly dyan. And then, ito bago na to. 2015 5 centavos. And finally, yung pinakabago ngayon, yan yung Pilipinas. At saka, Katmon. Katmon na halaman ang nandito. So, yan, ang 25 centavos. Let's go to 1 peso. 1 peso, ito yung mga malalaking piso noon. Kung tawagin ng mga bata, Chicago Bulls. Oh, mayroon akong 1972 at saka 1974. Tapos, ito yung series noon na, sabi ko nga sa inyo, yung flora and fauna. So, we have here Tamaraw. Piso. Yan siya.
And then, ito malaki na ang piso nung 1982. Maganda pa yung piso nun, malaki, mabigat. And then, 1990 na piso. Tingnan nyo, magkaiba yan. Kasi, ang likod nila, kanilang front, puro si Jose Rizal yan. No? Pero sa likod, yung seal ng Pangulo. At saka yung isa ay yung Tamaraw. So, sa ngayon, ito na yung mga bagong piso. Ayan. In circulation pa to. Ito, lahat. Ang alam ko, wala na sa circulation to. So, parang lumalabas na collector's item. Although, itong 1972 at 1974, napakarami pa niyan in circulation. Kaya lang, hindi na kasi ibinabayad. Kaya, nandyan lang yan sa alkansya ng mga tao. And then, we have this 50 centavos. Tingnan niyo po, yung 50 centavos noong 1964. Kumpara niyo sa 50 centavos noong 1993. Ayan. Pero, itong 50 centavos ng 1993, mayroong anomaly yan eh. Mali yung spelling ng Piscophaga yung ating monkey eating eagle. Although marami pa niyan sa labas, pero it also becomes a collector's item dahil dun sa anomaly ng kanyang spelling. And then, we have this 1974 50 centavo coin. Ang laki niya, diba? Yan, magkakasabayan sila ng piso na to sa minting. Yan. And then, eto, anong taon ba to? 1985. Katatapos, before nung EDSA Revolution. Kaya hindi pa lumalabas yung mga coin natin noon ng mga, mga coin na aluminum. So, ang gaganda ng coins natin noon. Pansin nyo. And then, we have this 2 pesos. 2 peso coins na Cocos nocifera o niyog. This was minted 1991. Wala na rin to, demonetized na to. As well as this decagon na 2 pesos. Malaki ito eh. Yan. And we have the 5 peso coins. Ito, kung mapansin ninyo, ang kanyang likod, tingnan mo sa harap, we have kung sinong hero ito, Emilio Aguinaldo. Pero yung likod niya ay nilad plant. Wala na ito halos ikaw makita sa circulation. So, collector's item na din to. Kasi ang makikita mo na lang sa circulation ngayon, itong 5 peso coin, 2014, na ang likod niya ay Bangko Sentral na ng Pilipinas. Okay? Ito, bago to. Mga bago na ito na 5 peso coins. Para lang may comparison, no? Anong plant ito? Tayabak? I don't know. Ano ba ang tayabak na halaman? And then, ito, bago na to. Pero, pansinin nyo, magkaiba yung kanilang hugis. Ito ay parang nonagon, decagon. Ito, bilog lang, spherical lang siya talaga. Another type of coin, ito mga 10 pesos. Sa Facebook ko, mali ang nasabi ko. Sabi ko 5 peso coins. 10 pesos pala ito. Ito, wala na ito sa mga sirkulasyon halos ngayon. Kung mapansin nyo, mga collector's item na din to. Because, tingnan nyo yung gitna niya, yung ulo ng hero, lumalabas doon sa dilaw, sa bilog na dilaw o copper ba yan? Yan sila. Yan yung anomaly niya. Yan. Di katulad nitong isa, ang lahat ng mga mukha nandun lang sa loob ng bilog na yun.
So, yan. Kung kayo ay medyo magsiseryoso sa pag-iipon ng coins, yan, tingnan nyo kung may mga anomalies yung coins. Ito, 1993 ang year of minting niya. Ito ay, anong taon ba to? Commemorative coin kasi ang pagka-issue nito eh. And this one, 2013. Actually, mas luma nga ito oh. Pero, dahil sa binabanggit ko na anomalies, nagiging collector's item siya. So, ito na yung bagong 10 pesos ngayon. Pansinin nyo. Makintab na siya. And then, meron din ako mga foreign coins. Lalo na ito. Ano ba to? 1 dime ng USA na coinage. Ito, hindi ko mabasa kung ano ang value niya. And of course, ito yung $1. Ang dami ko pong mga foreign coins. Because nung sumakay ng barko yung anak ko at nakakaikot sa Southeast Asia hanggang sa Brazil, marami siyang nakolektang coins kasi ito ang hiningi kong pasalubong sa kanya. So kung mapansin nyo, this is in Arabic. Ayan. I think this is Hong Kong. This one is Thailand. Ito basta Chinese, hindi ko mabasa. Ito ay Hong Kong. I think this one here is won, no? Meron akong mga bills, paper bills, pero hindi ko ganong kinukolekta yun kasi maselan, di ba? Pwedeng masira, naapektuhan ng humidity, tsaka yung folding. Pero kung mapansin nyo po, ito, ang dami kong 2 pesos. Yan. Tsaka yung mga 1 peso coins na malalaki noon. Okay. Yan, dami niya. Ito, mga coins ito ng Brazil. Yan. Pinagsama-sama ko na dyan. Ito, yan, collectible na to. Wala na to sa circulation pareho. Pero yun nga, iba-iba ang minting nila sa mga pera ng Brazil ito. And this one, puro sa Brazil. Saka may Fiji. Fiji, matagal kasi yung biyahe niya noon sa Fiji. And then, here, ayan yung mga coins natin. Philippine coins. Yan. Mga backup lang ng mga kopya. And then, ayan, iba-ibang piso. Kasi di ba noon nakalito yun, yung piso may malalaki, may maliliit. So, ayan, meron pa yan siya dyan ng mga, So, ito yung mga coins, foreign coins. Hindi ko masyadong paliwanag sa inyo kasi iba-iba nga, hindi ko rin mabasa. Mayroon dyang Fiji, mayroong Brazil, may Hong Kong, United Arab Emirates, mayroong EU, yan. O parang 5 katulad natin. Mayroong mga yuan, mayroong mga kung mabasa yung iba, meron pa ako ditong ito, to yun. Ito, I think, another collectible item ito sa bansa ng, anong bansa ito? United Arab Emirates. So, yan. Marami pong bansa yan. Ang marami ako kasi Brazil dahil medyo tumagal ang anak ko ng stopover nila doon. And then, mayroon ding Indonesia, Indonesian ba, Thailand, yan. Pero hindi ko ganong kinukolekta yan, except na nasasama lang sa mga coins ko kuminsan. Dahil hindi ko nga mapaliwanag kung ano bang mga coins, kailan na mint yan, hindi ko nabasa. Pero, sa ating mga
local currencies, mga coinage natin, natutuwa ako kasi this started as just a simple hobby of collecting coins. And then eventually napansin ko, ang dami-dami ko ng klase ng coins. And so, here it is. Binilang ko na lang ng mga lalagyan at inisa-isa ko na para kahit pa paano na-keep ko yung integrity ng coins. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo. Medyo iba ito sa mga dati kong vlogs. And I hope you would support my vlog, no? Isang follow lang dyan o kaya subscription. Masaya na ako. Thank you very much and I hope you enjoyed watching. Thank you.